Good day mga mom sensors. My name is Rizame Rohobelio and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. For today's video, i-update ko kayo sa kalagayan ng mga succulents at mga cacti ko dito. And then, ipapakita ko na lang din sa inyo yung bagong arrangement ko dito sa greenhouse. Ayan. Ngayon ako nag-vlog kasi mamaya wala na kaming oras. As in, napaka-busy na talaga later. So, mag-vlog ako ngayon para ma-update din yung YouTube channel ko. Ayan. Wait, i-flex ko muna sa inyo yung ganda ng kanlaon dito sa amin. Ayan, makikita mo talaga yung ganda ng kanlaon pag walang ulap. Di ba? Medyo madilim pa. Ayan. Wait. Unahin natin itong nasa gitna ng mesa. Yung main reason na kinuha ko yung columnar at nilagay dito kasi pag dito ako nakatayo and then tinitingnan ko yung mga succulents sa likod, hindi ko talaga nakikita kasi tingnan nyo naman, ang tataas na nila. Diba? Kaya yun kinuha ko, nilagay ko dito. And then, para hindi masasagi yung mga parang pulbos sa cacti. Tulad ng caterpillar, yan yung pinakamataas. Yung yung tatlong heads yan. Diyan ko na lang talaga nilagay. Ewan, nasasagi or hinahawakan talaga yung farina. Kaya ayun, parang nawawala. Farina ba yan? Kasi yung tawag succulents, yung mga parang pulbos sa leaves nila is farina. Ewan kung pareho silang tawagin sa cacti. Hay, parang pulbos, parang ganun. Ayan. Dalawang columnar lang ata yung natira dito. Ayun sa dulo na yan. Tapos ayan. Yung nilagay ko dito is yung mga grafted na mga cacti. Ayan, tingnan nyo. Kasi, kinuha ko to sa itaas na layer. Medyo hindi kasi nakikita yung ganda nila. Kaya ayan, nilagay ko dito para pag punta mo lang dito, kikita mo na agad-agad yung mga grafted na magaganda. Yan. Tingnan nyo. Ganda, di ba? Tapos, kinuha ko dito yung mga gymnol. Kung naaalala nyo pa, yung mga recent na vlog ko, yung mga gymnol dito na nakalagay. Ayan, transfer ko dyan, nirepat ko dyan. Last vlog, na flex ko to. Pero dahil gabi na, hindi nakikita yung ganda nila. Ayan, marami nang namumulaklak. As in, ang lalaki na nila. Ang bilis na pala lumaki sila pag inirepat. Ganda nila as in. Diyan ko muna inilagay kasi, wala nang space. Actually, meron namang space, pero hindi talaga ako totally natapos mag-rearrange mga mom sensors. Kaya dyan lang muna. Transfer ko na lang doon sa dulo sila. Ayan. Tapos dito, sa portion na to, wala akong may ginalaw dito mga mom sensors. Tapos wala din akong diniligan dito. Ito lang talaga yung mga cacti, yung diniligan ko at the same time, ni-rearrange ko. Ayan, tingnan nyo, nagsisilakihan na sila. Dito na portion, gaganda. Naglagay ako last time ng Osmo ko, tapos yung husband ko naglagay din ng Osmo ko nung kagabi ata or last day off niya. Wala siya kasing gagawin, kaya ito yung nakita niya. Nilagyan niya na lang yung mga halaman ng Osmo ko, pero hindi niya alam na naglagay din ako last time ng Osmo ko. Lang yan.
Tapos, dito sa itaas na layer, wala din akong may ginalaw. Ganun pa din, at ease pa din sila. Ayan, yung mga Monroe, lalong gumaganda at nagsisilakihan na din. Ayan. May mga dried leaves pa yung iba kasi hindi pa ako, hindi ko pa dito nakuhanan ng mga dried leaves. Ayan. Ganda nila. O, di ba? Ito talaga yung napakaganda, oh. Yung crested at non-crested na Monroe. Ewan kung kailan ko to irerepa. Tingnan nyo. Last time, nung pagbili ko to sa kanya, malaki pa yung space dito. As in, hindi pa to ganito. Na umaapaw na yung crested niya sa pot niya. Hindi ganyan. Ewan ko, ewan ko nga ba kung bakit lumaki ng mabilisan ba. Ayan. Tapos dito, nag-rearrange din ako. Kinuha ko yung iba. Nilagay ko dyan. Tapos, medyo wala ng space. Dyan ko na lang muna inilagay. Ayan. Ayan. Ito na yung kalagayan ng Murasaki ko na pinagputol-putol ko last time sa vlog ko. Ito, pinutulan ko din. Ito yung pinatingan ko. Buhay na yan. Ilang weeks na yan dito na pinutulan ko last time pala. Medyo basa pa kasi yung iba dito, diniligan ng husband ko. Tapos yung iba, hindi lang. Okay lang. Ayan. Ito talaga yung portion na madami akong i-rearrange. Ayan. Tingnan nyo yung how, mga moms and sirs. Nag-propagate naman ako ng how kasi parang mauubos na talaga. Actually, pangalawang propagation ko na to sa kanila. Tingnan nyo. Dito ko inilagay mga moms and sirs kasi base sa observation ko, ang dapat yung spot nila is bright shaded area lang. Kasi pag naka-filter na parang ganito, mabilis na ma-dehydrate mga moms and sirs, kaya dito lang na portion ko sila inilagay. Tapos, yung mga propagation ko ng mga, Chinese barrel. Dito ko inilagay, kinuha ko sila sa labas. Wait, dyan sila last time nakalagay. Kinuha ko sila, tapos dito ko inilagay. Kasi may space naman. Tapos, itong portion na to, pinibenta ko. Liban ito. Hindi ko pinopropagate. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko i-separate yung mga heads niya. Nakita ko na lang na meron pala dito. Dito siya kasi nakalagay. Kaya yan, dyan ko na lang muna nilagay ang siguro, irerepat ko na lang yan sa malaking pot. Hindi ko yan isa-separate katulad nito. Kumbaga, collection ko na lang yan. Hindi naman pwede na lahat ibibenta ko. Wala na talaga ako may maitira dito na how. Ayan. Tapos itong ganda nila. Dapat talaga akong oras, nakatingan sila. Ganda. In. Yung iba pala dito, kinainan ng friend ko, ng maliit na friend ko. Para hindi nila mapuntahan dito pag gabi is naka-on talaga yan. Yung ilaw, mga moms and sirs, pinapailawan ko hanggang umaga. Kaya eto, namumulaklak yung mga cacti ko, mga moms and sirs. Kasi last time, hindi talaga namumulaklak kasi kinakain nila. Yan o. Ganda nila yan. Ito. Ito yung pinaka
nagagandahan ko. Kasi yellow yung color ng bulaklak ng mga mom sensors. Ayan. Tingnan nyo. Yung mga propagation ko via leaves hanggang ngayon, hindi ko pa talaga na-erepat. Wait. Ayan nyo, kinuha ko. Nanim ko. Namitas ako ng mga buds ng mga cacti, mga mom sensors. Ayan. Tingnan nyo, oh. Kinainan ng daga, as in. Hindi ko muna ito diniligan kasi baka magmamashi. Tapos doon, sa dulo, meron din yung kinainan ng daga, yung crested, mga mom sensors, as in. Napakalaki talaga yung part na kinain niya doon. Tapos ito, long, cute. Nag-rearrange din ako dito. Last time kasi malalaki dito yung mga nakalagay. Then doon ko pinatong dito sa area na to. Ayan. See? Saan pa ba? Medyo dehydrated. Ay. May mga baby na siya kasi. Ang dami na. Yung isa malaki na oh. Ay, ito pala. Tapos ito mga moms and sirs, kinuha ko to sa dish garden. Kasi yung dish garden na ginawa ko last time, hindi na kumbaga makahinga yung mga cacti. Kaya ayun, sineperate ko isa-isa. Tapos yung iba, nirepat ko sa plastic pot. Kasi yung plano ko, ibibenta ko yun. Tapos ito lang yung i-collect ko. Niripat ko sa magandang pot. Tingnan nyo. Dagdag collection ko mga moms and sirs. Ayan. Marami nang tumubo na mga babies. Kasi pagbili ko na to sa kanya, maliit pa to. As in, parang ganito lang kalaki. Medyo Ay, madumi talaga. Naglinis ako ng ano ba? Ano ba yung kaldero sa Tagalog? Ewan, parang kaldero din. Linis ako. Yan yung kinalabasan ng kamay ko. Napakadumi. Tapos ito, mas lalong magandang tingnan kasi yung pot niya to last time parang ganito, clay pot. Ayan, ceramic pot to. Ganda, parang katulad nito oh. Nirepat ko to mga mom sensors, ito yung mga Gino. Halos lahat ng Gino nirepat ko maliban ito. Ayan. Diyan ko lang muna inilagay mga mom sensors. Ayan, ganda di ba nila? Saan pa ba ako nag-repot at nag-rearrange? Okay. Dito okay lang, wala na ako dito may ginalaw. Tapos ito. Uy! Okay, puno na yung tangke ng tubig. Kailangan punuin yan. Wait, stop ko muna. Ayan. Maapaw na kasi yung tubig sa tangke. Kailangan na patayin yung motor. Pinuno yan ngayon kasi gagamitin yan later. Ngayong araw kasi yung fiesta dito sa Antipolo. Mga 2:30 ata ako gumising kanina. Tapos hanggang ngayon, di pa nakatulog ulit. Ayan, uminit na yun. Ang ganda ng init. Sikat ng araw, mga moms and sirs. Punta tayo dito. Wala din akong may binago dito or nilagay dito ng mga succulents. Ganun pa din. Ayan. Naglagay din pala dito ng Osmocote yung husband ko. Ganda, di ba? Ayan. Uy, malapit na. Malapit nang malapit nang umapaw yung mga babies niya sa pot.
Tingnan nyo. Ganda. Lemon barrel or Chinese barrel. Ewan. Hindi ko ma-identify kung ano talaga yung ID nito ng cactus na to. Ayan. Hindi pa ito nadiligan ng fungicide mga moms and sirs kasi naubusan ako ng tubig ulan dito sa tangke. Kaya at least lang muna sila. Ganda. Dito ko inilagay yung agave na to. Kasi ano ba? Naka-adjust mo dito sa location namin. Yung ano pala, yung variegated jadelet. Parang ganun. Ay, hindi na kaya yung init. Namatay. Nasunog pati yung stem niya, nasunog. Namatay mga mom sensors. Ito na pala yung propagation ko. Ewan ko na flex ko to sa vlog ko. Basta ito na yung propagation ko na isang stem lang. Maliit pa to, parang ganito lang kalaki. Ayan. Nag-babies. Tapos, ilang years na ba to? More than 2 years na ata siguro yung propagation ko. Then, ganito na, niripat ko. Mas lalong dumabo. Ganda, di ba? Imagine from one head, tapos gumanito. Eto naman, naputol. Ewan kung naputol. Kasi hindi pa to nadiligan ng fungicide. Kailangan diligan to ng fungicide. Malalagas to. Ayan. Ito yung kauna-unahang melon na meron ako mga mom sensors. Ganda. Tapos ito naman, hindi ako bumili ulit nito kasi ang sakit ng tinik nila. Kakatakot. Ito ba ito, golden barrel? Kakatakot yung tinik. Yan, balik tayo. Ang ganda ng cheesecake. Naka-cover na din. Ganda nila as in. Ito talaga yung nagagandaan ko na ngayon. Ganda ng formation. As in. Ayan lang mga moms and sirs. At sana nagustuhan nyo itong vlog na to. At sana supportahan nyo pa ako sa susunod ko pang vlog mga moms and sirs. Salamat sa panonood. Thank you so much. Bye-bye.